sumunod ng 3 years, and then second term ko na to bilang mayor kung sakaling manalo. Oh. How about you, Councilor Gonzo? 6 years na ako sa aking term sa pagiging councilor na lungsod ng Taytay. So, bakit ko naman po naisip na tumakbo bilang mayor ng Rizal? Kasi sa pamilya namin, yung nature na namin ng tumulong para sa mamamayan sa nasasakupan namin. How about you, Councilor? Ako'y naniniwala na ang pagtakbo ko bilang mayor ng Taytay ay matutulungan ko pa na masigit pa sa aking nagawa bilang councilor ng Taytay. At matutulungan ko pa ang mga taong walang hanap buhay sa ating lungsod. Ngayon, mas nakalala na natin ang ating mga kandidato. May mga kasama tayo ngayon na makakatulong para mas makilala natin sila. Ngayon, kasama natin ang presidente ng Lagnat Party List, Ms. Bev Saludar. Kasama naman natin ngayon ang isa pang Batikang Political Analyst, Justine Alimpols. At meron din tayong kasama na galing sa Commission on Human Rights, Ms. Angelica De Leon. Sa pagtingin ito ay magkakaroon ng 30 segundo ang mga kandidato para makasagot sa katanungan ng mga jury. Ang bawat jury ay may 2 tanong para sa mga kandidato. Upang simulan ng tanungan, narito si Ms. Bev Saludario. Magandang gabi, Mayor Castro. Magandang gabi po, Councilor Gonzo. Ako nga po pala si Bev Saludario, ang presidente ng Ladlad Party List, which is parte ng LGBT community. Meron lang po kami mga katanungan na nais po sana namin masolusyonan nyo o mabigyan nyo ng sagot. Ang una namin katanungan, paano nyo kami mabibigyan ng mabuting trabaho na hindi kami nag-diskrimina o na iahambing sa mga normal na kagaya, normal na tao. Kasi alam naman po natin na miyembro kami ng third sex, hindi natin may iwasan na hindi ma-diskrimina ng iba. Paano po ba, Mayor Castro? Yeah, isa sa matagal ko ng plataforma ng aking pamahalaan ay ang mabigyan ng trabaho ang bawat mamamayan, ano man ang kanilang kasarian. Yeah. Kung gusto mong mag-apply o ng iyong kapatido na ng trabaho, dadaan tayo sa tamang proseso rin na kagaya ng iba na hindi man lang nakaka-discriminate para sa inyo. Yun lang. Maraming salamat. Kayo naman po, Councilor Gonzo, ano ba ang masasabi niyo? Una sa lahat, mahal namin ang LGBT community at aking pinapangako sa inyo na kung ako man ang magiging mayor ng Taytay ay walang mangyayaring diskriminasyon sa inyo. At asahan ninyo na hindi namin titignan ang inyong pagkatao, hindi titignan namin ang inyong abilidad at ang inyong kayang gawin upang magbigay ambag sa ating lipunan. Maraming salamat po. Pangalawa ng katanungan, kung mananalo po kayo bilang mayor, sang-ayon po ba kayo sa same-sex marriage sa inyong lungsod? At masasabi niyo ba na pag sinang-ayunan niyo ito, magiging vision to sa Philippines o sa Pilipinas na maaprobahan na siya sa ating bansa? Ano ba masabi niyo? Yeah, sa aking pananaw, kagaya nga sinabi ko, lahat tayo ay pantay-pantay kahit saan man yan, lalo na pagdating sa pag-ibig. And then, sa taong natin ngayon, 2016, dapat maging bukas tayo ang ating isipan, lalo na hindi naman may iwasan ng mga kagaya nyo na maging parte na ng ating komunidad. Una sa lahat, gusto ko maging totoo sa aking sagot upang makuha ang inyong pagtitiwala. At nais mong sabihin na sa pagdidesisyon patungkol sa same-sex marriage ay ayoko na magdesisyon sa akin lang. Gusto nating pakinggan ang hiling ng mamamayan upang ang desisyon na ito ay manggaling sa kanila, hindi sa akin. At kung ang LGBT man ay makakatulong sa pag-unlad ng ating lungsod, ating itong susuportahan. Yan, so maraming salamat, Ms. Saludario, sa iyong tanong. Ngayon pupunta po tayo sa isang political analyst
Mr. Justino Limpones. Ito po ang aking katanungan sa inyong dalawa. Ano ang magiging programa ng lokal na gobyerno upang mapabilis ang pagpapalakad ng mga papeles pang negosyo na di umano'y may palakasan o sistemang koneksyon sa loob ng munisipyo? Paano niyo po ito matutugunan, Mayor? Maraming salamat sa iyong tanong. Bilang mayor sa loob ng 3 taon, masasabi kong nasolusyonan ko na ang tungkol sa isyong palakasan system sa loob ng ating munisipyo. And ang ninanais ko is magtatayo tayo ng mga iba't ibang bayan center sa iba't ibang sulok ng Taytay para mas mapabilis ang pagbabayad ng ating mga ordinaryong mamamayan upang pag nag-apply sila ng mga papeles at plano ko din gawing computerized na ang magiging application nila sa pagpapalakad ng mga papeles. Maraming salamat po sa inyong tanong. Kung ako po ang magiging mayor ng Taytay, ating pong paiimbestigahan ang mga nangyayaring pagbabayan upang mapadali ang pagproseso ng kanilang mga papeles upang madaling maitayo yung kanilang negosyo. Ating pong iimbestigahan lahat ng empleyado ng munisipyo ng City Hall upang maiwasan na po natin ang ganitong sistema. Dahil nais po natin na maging pantay ang pagbibigay ng serbisyo. Mayaman ka man o ordinaryong mamamayan ka man ng Taytay. Para naman po sa aking pangalawang katanungan, kung kayo po'y maalala, ano po ang may gagawa ng proyekto o mga programa dahil alam po natin na nakaranas ang Taytay Rizal ng mga malawakang pagbaha. Ano po ang mga programa na pwede niyong may bigay sa mga mamamayan ng Taytay at ano rin po ba ang mga posible nilang magawa upang maiwasan ito? Yeah. Sa loob ng pagiging mayor ko na is naayos natin ang mga daan na nagdudulot ng mga pagbaha at meron namang mga iba pang kailangang ayusin sa mga malalayong lugar at ina-encourage ko rin ang aking mga mamamayan upang magtanim sila ng puno at itapon ang kanilang basura sa tamang basurahan dahil meron naman tayong mga nakakalat na basurahan sa anumang sulok ng Taytay. So yun po. Una, ang kawalang disiplina ng ating mamamayan ang sanhi ng pagbaha sa lugar ng Taytay. At masasabi ko na kinakailangan na mag-conduct ng mga seminars patungkol sa kalinisan kung paano itatapon ng maayos yung basura. At kung ako ang magiging mayor ng Taytay, ipapaayos natin ang mga sirang kanal at magtutulong-tulong ang mamamayan upang maiwasan ang pagbaha sa lugar ng Taytay. Maraming salamat po sa inyong mga kasagot. Maraming salamat, Mr. Alimbolos. Ngayon dadako na po tayo kay Ms. Angelica De Leon, na representative ng Commission on Human Rights. Magandang gabi, Mayor Castro at Councilor Yozo. Ito po ang aking katanungan para sa inyo. Sa panahon ngayon, ano ang insights nyo sa mga drug pushers na namamatay dahil sa droga at ano ang pangalawang aksyon nyo para sa kanila? Kayo po, Mayor Castro. Lalo nating tututukan ang mga nangyayaring tungkol sa droga na yan. At bibigyan natin ang ating kapulisan ng kapangyarihan para mahuli at masugpo ang mga drug pusher at drug addict na yan. Pero hindi natin hahayaang abusuhin nila ang kanilang kapangyarihan. And nakapagpatayo na rin tayo ng mga ilang rehab center dito sa ating lungsod at naging maganda ang resultado para sa kanila. Maraming salamat, Mayor Castro. Kayo naman po, Councilor Yozo. Thank you for your question. Para sa akin, ang pagpatayo ng walang paglilitis ay hindi katanggap-tanggap sa ating lipunan sapagkat meron tayong batas na sinusunod. At kung ako ang magiging mayor ng Taytay, ating ipatutupad ang maayos na batas, maayos na pagtrato sa nagkasala, bibigyan sila ng paglilitis at tamang paghatol ayon sa kanilang ginawang mga kasalanan. Maraming salamat, Councilor Yozo. Ito naman po ang aking pangalawang tanong para sa inyo. Nasusunod ba ang curfew sa lugar niyo bago pa maging Pangulo si President Rodrigo Duterte? At naging maganda ba ang epekto nito sa mga kabataan ngayon? Kayo po, Mayor Castro. Nung nanalo ako bilang mayor, agad kong pinatupad ang ordinansa tungkol sa curfew sa mga kabataan. At
Sa mabuting palad naman is naging mabuti ang naging resulta nito at naging maganda ang feedback ng mga magulang nito. Alternatibong paraan na binigay ko pa sa mga kabataan ay ang magbigay ng mga liga or sports fest na may engganyo sila na sumali para hindi man lang sila mabagot sa kanilang bahay. Maraming salamat, Mayor Castro. Kaya po, Councilor Roger. Okay. So, ang curfew ay pinatutupad na sa Taytay, ngunit maraming kabataan pa rin ang napapahamak sa gabi. Kaya lalo namin pag-iigtingin ang pagbabantay, lalo na sa ating mga barangay tanod na rumoronda tuwing gabi. Nais kong ang kabataan ay hindi lamang maging tambay, ngunit bibigyan natin sila ng mga sport materials para ang kanilang atensyon ay mabaling sa sport, hindi sa paggala sa gabi. Maraming salamat, Councilor Roger. Yan, so maraming salamat, Mr. Lodario, Mr. Alimpolos, at Ms. De Leon. Maraming salamat, Mayor, maraming salamat, Councilor. Ngayon, nakilala na natin ang ating mga kandidato, maging matalino sa pagboto upang ang ating lipunan ay maging maayos. Maraming salamat. Magandang gabi, ako nga pala si Charlotte Umayam para sa The Cruz.